Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:20 na sa hapon. Mga labing ulihing hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Maayong hapon Pilipinas, maayong hapon Western Visayas. Welcome na sa subong nga edisyon sang Bantay Banwa, subong nga adlaw sang Martes, sa 24 bulan sa Pebrero tuig 2026. Bago lang gid inyo nabatian ang pagpahayag ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa ginakabig nga fireside chat o tapping the Philippines Dynamic Growth Story sa ginpatigayon nga ASEAN Editors and Economic Opinion Leaders Forum sa Fairmont Hotel sa Makati City. Ini kabahin lang sa mga aktibidad sa ASEAN 2026. Kung sa liin diriman gani sa syudad sang Iloilo, hiwaton ang 49th High-Level Task Force Integration Economic Meeting na mag-aumpisa buwas Pebrare 25 kag magalawig tugtog Pebrero 27 diri sa syudad sang Iloilo. Matapos ang inakaywatan, may magapadulong ang presidente, kaupod si First Lady Liza Araneta Marcos. Napangunahan naman ang official handover ceremony sa mga memorabilia ni Manny Pacquiao sa Philippine Sports Museum sa PhilSports Pasig. Subong hapon sa Bantay Banwa, Tingnan natin mga malabuot si Police Colonel Wilbert Parilla nga OIC sang Iloilo City Police Office. May kaangtanan man sa kahandaan sang Iloilo City Police Office sa hiwaton nga ASEAN meeting kag buwas nga adlaw sa commemoration sang EDSA. Ano-ano bala nga mga grupo ang magahiwat sang ilang aktibidad diri sa syudad sang Iloilo. Balon ina naton karon. Magakuha man kita sa report sa mga kaupdanan naton diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Ibaloon naton ang mga aktibidad kag iban pa nga mga balita diri sa Western Visayas. Apang antes ina magakuha kita na isang latest nga update sa Pag-asa Iloilo para sa latest nga lakat sang panahon. Magakuha kita sang update halin sa Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Magaupod naton sa piyak nga linya ang Pag-asa weather forecaster si Ma'am Yonor Silvestre para magahatag sa aton sa latest nga update sa lakat sang panahon. Ma'am Yonor, good afternoon. Hi, hello everyone. Good afternoon.
Muna ang aton latest weather update para sa supong adlaw sang Tuesday, February 24, 2026. Easterlies nag-aapekto sa bilog nga pungsod. Diri naman sa Western Visayas, generally fair weather kita, pero wala man natong ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan, pangalat kag panag-uob tugas ang easterlies. Mahina tubtob makasaraka naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon east to northeast nga magadalas ang makhanay tubtob makasara ng pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 23 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kaginang alas 6:07 sang aga kag magatunod ini alas 5:59 karon sa hapon. Kag muni ang aton latest weather update. Halin diris may Iloilo Doppler Radar Station. Ako si Lenore Silvestre. Madam, ganyan. Salamat. Madamo gid nga salamat sa update sa lakat sang panahon. Ma'am Leonor Silvestre, Pag-asa Weather Forecaster. Easterlies ang padayon nga nag-aapekto diri sa syudad sang Iloilo. Kag ang ginapangayo naton, no? Maayong lakat sang panahon, no? Bangod madamo kita sa mga aktibidad nga nakalinya for this week aside sa hiwaton nga ASEAN High-Level Integration Economic Meeting. This week man ang highlights sang selebrasyon sang Parao Regatta Festival and sa mga kauturan nato, no, nga nagapangita sang trabaho buwas Pebrero 25. May hiwaton nga Parao Regatta Job Fair, no? Masobra 2,000 ka mga trabaho ang mahimong applyan sa mga job seekers naton dira. Kag mga nagapakita sa trabaho, update na ang inyong mga resume. Kag preparar na, kag mag-apply sa Parao Regatta Job Fair. Mag-aumpisain na alas 9 sa aga. Tub-tub alas 4 sa hapon sa SM City, Iloilo. And ang slalom race man nakaschedule kung di ko magsala February 26. Ini mga short courses, no, sang Parao sailing competition kag usually mga magagmay ini siya nga baroto ang makapasakop sa slalom race competition. Pero ang highlight sang Parao Regatta Festival ang sinamba sa regata hiwaton sa February 28, Sabado sa Iloilo Freedom Grandstand kag sa downtown area. Kag ang main sailing competition, lakip na ang best tasting lechon, pintataw kag iban pa nga mga aktibidad hiwaton sa Domingo, Marso 1. Philippine Standard Time, alas 2:28 na kita sang hapon sa aton nga pagbalik, no? Makaupod naton si ICPO-OIC Wilbert Parilla. Kag hibaloon naton ang pagpaghanda sang ICPO sa EDSA commemoration kag sa ASEAN meeting diri sa syudad sang Iloilo. Magabalik ang Bantay Banwa matapos ang pila ka mga pahanumdom. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the flora clock. I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa luneta.
Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Sana'y tiyakin ng mga magulang kong maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years? High school life, for my high school life, every memory kay ganda. Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by. Ang saya ng high school, singing years in my school, di na mapapantayan. Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Till I met you. Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor. I love you more each day. Oh, the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga Philippine Standard Time, alas 2:33 na kita sang hapon. Padayon ka mo nga nagatutok sa Bantay Banwa. Tungkol ng inyo alagad Emerald Santiagudo, no? Medyo masako pa si Sir Wilbert Parilla, pero balikan naton siya, no? Sa hindi lang madugay. Antes ina magakuha anay kita sang reports. Halin sa mga updanan naton diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Magkakuha kita sang update halin kay JP Hervas kay ang DTI do may mga nabaton nga award, no? Sa bago lang gid natapos nga bagong Pilipinas Trade Fair, ibaloon naton kung ano ini nga mga awards. Magkakuha kita sang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Japes, maayong hapon. Hapon nagpauli bitbit ang pila ka kadalagan ang delegasyon sang kabisa nakatungdan sa bag-o gid lamang natapos nga bagong Pilipinas National Trade Fair 2026 nga giniwat sa SM Mega Mall sa nagligal nga semana didto sa Metro Manila.
Ginpamatud-an sang aton mga lokal nga micro, small and medium enterprises o kon magagmay nga negosyante nga ang aton tradisyon kun updan sang edukasyon kag de kalidad nga produkto matud-tuod nga magapanguna sa nasyonal nga entablado. Lakip sa mga tagbaton sang sini nga pagkilala ang Bandiola Pinyao Weaving nga ginhingadan nga Top Seller Award o kon may pinakamataas nga sales sa bugos nga Pilipinas. Sa tunga sam 335 ka mga exhibitors halin sa nagkalain nga pungsod o kung nagkalain nga bahin sang pungsod ang aton nga weavers halin sa probinsya sang Aklan ang nagpanguna sa may pinakamataas nga sales sa nasambit iya nga trade fair. Luwas man sini, nominado man sila para sa Most Innovative MSME, isa ka record nga nagapakita sang kaisog sang aton UNESCO Recognized Heritage Craft. Samtang third place naman sa Most Innovative MSME ang bugal sang Iloilo City, particularly ang Iloilo Coffee Shells, Flowers and Antiques pasakop sa sining aktibidad ang 15 tanan ka MSME sa diin na iniginalakipan siyang masobra sa 8 ka mga MSME gikan sa Aklan kag subong man isa halin sa Antique, 2 sa Iloilo kag 4 sa Negros Occidental. Ang lakip sa mga produkto nga ginapakilala o kung ginpasundayag sa sining nga trade fair ang intricate Pinyao weaving sa Aklan, ang hablon sang Iloilo, manamit nga pagkaon sang Negros Occidental kag ang patadyong sang Antique. Grabe ang mga awards nga nakuha, no? Top sales sa bilog nga trade fair, no? Ang mga nagapanguna diri Japes, no, na notice ko mga arts and crafts, no? Mga weaving industry naton and syempre ang food or mga pagkaon man nga ginabaligya sa trade fairs, no? So nakugid ining dungog para sa aton nga makuha ang ining awards, no? Ang diri sa may Western Visayas, Japes, DTI ang nagpili sang mga ipadala sa sining nga National Trade Fair. Yes, no, sakto ina. Nagpadala sang invitation ang aton sining DTI, no, depende man sa kapasidad sang aton sining mga MSMEs kag 15 ang napilian nga ipadala bilang kabahin sang delegasyon sang aton nga rehiyon. Ang ining 15 ang ginbaydan mismo sang DTI ang ila sining pag-upod, no, magluwas lamang syempre sa ilang accommodation kag pagtener dito sa Metro Manila, pero ang participation fee ang ginsalo o kung ginabaga sang Department of Trade and Industry. That is right, no? Kay diri sa Iloilo City, no, na-mention ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas, no, nga kung kita gani magpadala sang mga delegation sa mga international and national trade fairs, no, permi ubos or almost ubos ang mga produkto, permi sold out. That is why nga i-relate ko lang, Japes, nga sa subong, no, nga ASEAN meeting nga hiwaton sa Iloilo City, no, isa sa mga goal man, no, sang Iloilo City government ang ma-highlight ang mga lokal nga industriya, hindi lang diri sa Iloilo City but the rest of Western Visayas. So ano sini mga arts and crafts, ang mga pagkaon nato ng weaving industry. Kaya aside sa sining meeting, may mga dinners, may mga rolling tours, no, nga ang mga delegates naton ma-witness gid nila kag ma-expose sila sa mga lokal nga produkto. So hopefully, no, may iban pa gid nga mga trade fairs, Japes, nga naka-schedule kag we all know, no, nga liwat nga mga panguna ang delegasyon, no, halin diri sa may Western Visayas sa sini nga mga trade fairs. Salamat, Japes. Report nagikan sa Department of Trade and Industry para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Congratulations gid sa mga delegates naton, no, nga nakabaton sang awards sang sining National Trade Fair. And as mentioned kaina, we hope na ang mga industriya naton diri sa syudad sang Iloilo, I know may mga industriya man kita coming from different parts of Western Visayas, nga for sure ma-highlight man, no, sa mga hiwaton nga aktibidad sang ASEAN. We are very proud, no, dako ini nga dugo mag-host kita sa mga international nga conventions kag iban pagid nga mga kahiwatan diri sa syudad sang Iloilo. Kay nga mga spillover sini sa accommodation sector, sa transport sector, and sa aton man nga tourism sector.
from trade fair. Kadto naman kita no sa isa naman kada kong aktibidad kaina sang aga nga ginhiwat diri man sa syudad sang Iloilo no. Ang ahensya sang TESDA may bag-o sila nga opisina do every week may ara kita sang ahensya sang gobyerno nga bukas sang ila nga opisina diri sa syudad sang Iloilo. Gani hibaluon naton ang groundbreaking ceremony sang TESDA Regional TVET Innovation Center nga ginhiwat sa Iloilo. Magakuha kita sang report no halin kay Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yan, maayong hapon. Ems, maayong hapon kay inasang aga. Sakto ina no ginhiwat ang groundbreaking ceremony sang aton nga Regional TVET Innovation Center o kon RTIC nga nahamtang ini Ems no sa syudad sang Iloilo. Ini Ems ang aton nga Arctic o kon ang Regional TVET Innovation Center. Isahan no lagid ini siya Ems diri sa aton sa Western Visayas. Pahayagan nino sang aton nga TESDA Director General Jose Francisco Kiko Benitez ang aton Ems nga Regional TVET Innovation Center kada isa ka region may isa ka Arctic. So diri yan sa aton sa Western Visayas ipahamtang ini no diri sa aton sa syudad sang Iloilo, and sa iya nga speech gani Ems no ginpahayag niya nga lucky ang Iloilo City bangod nga ti diriya napili nga ipahamtang ang aton nga Arctic. So ang ini Ems no nga Arctic naton nagatuyo ini no nga pakamaayuhon ang aton nga employability sang TVET graduates naton kag syempre expand man no ang access sa high quality industry aligned training agud nga ti ma-prepare man ang mga Filipino workers para sa rapid technological change kag nagabag-o no nga industry needs kag global competition. So ang ini Ems no nga Arctic naton is 2,020 square meter ini, 1 unit, 3 story ini siya no, kag ginapananaw Ems nga makumpleto ang ini no nga center naton or ang construction sang sini nga center subong man nga tuig sa December. So kaina Ems yara dito no aside kay Secretary Kiko Benitez yara man dito sa kahiwatan si Deputy Director General for Administration and Innovation DDG Galo Glino yara man dito syempre ang aton nga officer in charge ang TESDA Region 6 si Ma'am Esther Babalo, mga provincial director naton kag partners sang TESDA. Ari bala Ems no ipabati ta lang no quick lang ang nangin mensahe no ni Secretary Kiko Benitez sa iyaman nga pagpanguna sang groundbreaking ceremony sang aton nga TESDA Regional TVET Innovation Center. Kamusubong no sa groundbreaking sang aton na Regional Training TVET Innovation Center diri sa Zamora Street sa Iloilo. 18 lang ang RTIC or Arctic no na ipatindog sa bilog nga Pilipinas, tag-isa sa kada region. Maswerte gid ang Iloilo kay diri ipatindog ang Arctic sang Region 6. Pero ano gid bala ang Arctic? Kagina naghatag na sang overview si Director Gilbert no nagasugod man siya tuon Ilonggo na daan subong. Pero hindi lang ini basta building o simpleng nga training center. Ini ang maging center sa innovation no, of the TVET ecosystem actually para sa Panay. 3 floors, 2,000 square meters, may ara sang smart factory, may mga multidisciplinary workshops, co-working spaces, business incubation rooms, may cafe, no, may maker's space, Engineer Ligala, gusto ang higher level innovations ay pwede man mahatagan sang space no kag opportunity to be developed and grow. Ang difference sa Arctic sa existing TESDA training center is that Arctics are meant to be demand-driven, industry-led, and most importantly, future-ready na training ang gina-offer naton diri. This is meant to be complementary to the demand-driven, industry-led training that TESDA generally does. Kaya pakagto ni sa ato mga kinatawag na emerging skills sector. Innovating higher level skills to push the technical education portion sa aton mandato. Kaya nga lang tanadaan, technical education kag skills.
There you have it, Ems, no? Ang kabahin lang sang pahayag ni Secretary Kiko Benitez sa iyaman nga pagpanguna sa sini Ems, no, nga groundbreaking ceremony sang aton nga Regional TVET Innovation Center. So kaina Ems, no, gin-highlight niya man sa iya nga speech nga miara kita Ems nga more than 20 ka mga training programs nga iga-offer, no, sa sini nga bag-o nga Regional TVET Innovation Center. Congratulations gid yan, no, sa sining dako nga event man ini kag dako ini nga bulig para sa mga beneficiaries naton kag sa mga nagapangita man nga ma-improve pagid kag ma-upscale pagid ang ilang skills, no, pinaagi sa pag-enroll sa TESDA. So madamo gid nga salamat yan sa imong nga report. Report gikan sa TESDA para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. By December, lauman na naton nga ang ining facilities, no, bukas kag madamo pagid nga mga beneficiaries ang makaagom, no, sang training halin sa TESDA. Alas 2:47 na sa aga, no? Magabalik kita matapos ang pila ka panungdom. Tingoan natin nga malabot si ICPO OIC Police Colonel Wilbert Parilla. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanting historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay kawasa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Philippine Standard Time, alas 2:49 na sa hapon, no? Ari na sa piyak naton nga linya si Iloilo City Police Office OIC Police Colonel Wilbert Parilla. Magapangayo kita sang update, no, sa hiwaton nga EDSA commemoration kag sa pagpanghanda man sang kapulisan. Sir Wilbert Parilla, Police Colonel Wilbert Parilla, welcome po sa Bantay Banwa at sa Radyo Pilipinas Iloilo, sir. Sinsa na po talaga, nawawala na naman po kayo.
Hello sir, kamusta po ang signal natin? Oo, wala kasi yung signal eh. Kaya nga po eh. Siguro Hello ma'am, mahina yung bang ano? Yes po. Ma'am, hindi po ko maririnig eh. Weak yung signal. Ay, sige po sir. Aas lang po sana kami sa preparations ng ICPO sir sa gaganaping EDSA commemoration. Kamusta po ang preparation ng kapulisan sir? Medyo mahina gid ang signal no ni Sir Wilbert. Siguro ibalikan lang naton kag i-follow through lang naton no sa pila ka mga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Pero so far no, special working day ang February 25. Buwas nga adlaw kag may mga ginalauman kitang pila ka mga aktibidad no sa mga organizations and groups diri sa syudad sa Iloilo. Particularly diri sa may bahin sa distrito sang Haro, may mga hiwaton no nga mga activities parada ang pila naton ka mga organizations no. Pero ang pagpasalig sang kapulisan no nga magbantay sila no kag ang seguridad diri sa syudad sang Iloilo hugot nga igapatuman kag pagabantayan. Especially nga may hiwaton kitang ASEAN meeting no ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office sa pagpangunan ni retired Colonel Uldarico Garbanzos no ginplastar na ang traffic schemes, deployment plans, parking plans no para sa hiwaton nga ASEAN meeting. Nagapanugyan siya sa mga motorista kag publiko nga ipakita man kung ano kita ka disiplinado diri sa syudad sang Iloilo pinaagi sa pagsunod sa mga traffic rules and implementation no. And ang iyang mensahe lang no nga may mga pila sila nga ipatuman nga traffic schemes. Ang iyang pagpaathag temporary traffic schemes no especially sa mga areas nga ilabyan sa mga delegates naton sang ASEAN no. Ang mga main thoroughfares naton siguro especially dira sa may area sang diversion road sa distrito sang Mandurriao kag ang mga naka-schedule no activities no ang nakuha naton nga impormasyon is may mga dinner sila, mga rolling tours no kag pila pagid nga mga aktibidad nga hiwaton diri sa syudad sang Iloilo. So ang pagpasalig man niya sa TTMO nga pasiguraduhon nila no nga ang lakat sang trapiko no kag ang mga traffic schemes nilang ipatuman temporaryo lang. Ang ining ASEAN meeting magalawid tubtob Biyernes Pebrero 27. Amo man inang rason no nga nagpagwa na sang executive order si Iloilo City Mayor Raisa Treñas sang suspension sang face-to-face classes no. So ang ining suspension sang face-to-face classes from February 25 magaumpisa buwas nga adlaw Miyerkules kag magalawig sa Biyernes. So sakop sang suspension sang face-to-face classes ang tanan nga level from elementary, secondary to tertiary. Tatlo ka adlaw nga makapahuway no ang mga estudyante naton pero gina-encourage ang alkalde no nga although may suspension sang face-to-face classes no magadepende sa mga buluthuan ang ilang nga pag-shift sa online or alternative mode of deliveries. Philippine Standard Time sa Radyo Pilipinas Iloilo, alas 2:54 na sa hapon. Wala niktas ang oras diri sa programa nga Bantay Banwa. Gani madamo gid nga salamat sa tanan nga nagtutok sa aton nga Facebook Live kag sa ilang nga mga radyo.
Sa ngalan ni Paul Tarosa, akong inyo alagad Emero Santiagudo, and until next edition sang Bantay Banwa. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.